Kain ng kain pero walang kabusugan. Madaling mapagod kahit walang ginagawa. Nalalagas na buhok. Walang gana sa sex? Aba, kulang ka sa protina. May ganun? A big yes! Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Gaano ba kaimportante ang protina sa katawan? Kung nais mong umayos ang takbo ng katawan, kailangang sapat ang protina nito. Higit 10,000 uri ng protina meron ang katawan mula sa mga organ, muscles, buhok, buto, tissues at balat ayon sa WebMD. Critical din ang proseso ng protina dahil ito ang nagpapalakas ng energy at nagdadala ng oxygen sa buong katawan sa iyong dugo. Gumagawa rin ito ng antibodies upang malabanan ang impeksyon at sakit. Kaya kung hindi sapat ang protina sa iyong katawan, ito malamang ang mangyayari sa iyo. Number 1. Problema sa buhok, balat at kuko. Ang mga ito ay binubuo ng protina tulad ng elastin, keratin at collagen. Kung sakaling hindi makagawa ang katawan ng mga protinang ito, asahang malalagas ang buhok, magiging dry at magbabalat ang skin at magkakaroon ng malalim na ridges ang mga kuko. Posibleng dahilan, hindi balanse ang diet. Baka puro tinapay, pasta, pizza at iba pang makolesterol na pagkain. Balik basic tayo guys. Gulay, karne at beans. Balanse na ang katawan mo, balanse pa ang buhay mo. Number 2. Parating gutom. Kasi walang laman ang kinakain, kulang sa protina. Ang protina ay nagpapasigla ng katawan dahil isa ito sa 3 pinanggagalingan ng calories kasama ang carbohydrates at fats. Kung habit mo na ang kain ng kain, mas kailangan mong dagdagan ang protina upang mabalanse ang nutrisyong nakukuha ng katawan. Kapag nakaramdam ng gutom, mag-snack muna ng yogurt o nuts, mga pagkaing mayaman sa protina. Nakatutulong ang mga pagkaing tulad ito upang madaling mabusog at makaiwas sa non-stop eating. Konting preno at baka lumobo. Number 3. Pabago-bago ang mood. Mood swings, ika nga. Mababa kasi ang level ng dopamine at serotonin ng katawan, kaya konting problema lang, depressed o kaya naman ay overreact agad. Ang dopamine at serotonin ay mga neurotransmitter na naghahatid ng impormasyon sa pagitan ng brain cells. Karamihan sa mga neurotransmitters na ito ay mga building block ng protina. Kaya kapag kulang o mababa ang protina ng iyong katawan, hindi sapat ang neurotransmitters mo. Ito ang nagpapabago ng takbo ng utak. So, pabago-bago rin ang mood. Don't come back, topak! Number 4. Maga ang ilang parte ng katawan. Tulad ng kamay, tiyan, binti at paa. Ang tawag sa kondisyong ito ay edema. Dahil ang sapat na protinang umiikot sa iyong dugo, partikular ang human serum albumin ay nakatutulong upang panatilihin ang fluid na hindi tumaas sa iyong tissues at mamaga ang ilang parte ng katawan. Bagaman hindi lang naman protein ang sanhi ng edema, makabubuting kumonsulta sa iyong doktor lalo na kung malala na ang pamamaga. Di baling mamaga ang bulsa, wag lang ang paa. Number 5. Lumalalang impeksyon. Kahit viral o bacterial pa yan, pabalik-balik ang impeksyon at kapag bumalik, mas malala. Kasi kapag kulang sa protina ang katawan, humihina ang takbo ng immune system. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga babaeng may edad, lumabas na ang mababang pagkain ng protina sa loob ng 9 na linggo ay malaki ang ibinaba ng pagtakbo ng maayos na immune system. Ibig sabihin kapag kulang sa protina, hindi nalalabanan ng katawan ang impeksyon, gaya ng sipon, ayon sa Healthline. Chi! Number 6. Nawala ang muscle mass. San ka naman nakakita na kagigising pa lang ay pagod na? Dahilan, naubos ang muscle mass. Ang iyong mga muscle ang pinakamalaking imbakan ng protina ng katawan. Kapag kulang o mababa ang protina, ang katawan ay kumukuha ng protina sa skeletal muscles. Dahil kailangang mapanatili ng katawan ang mas importanteng tissues at maayos sa takbo nito. Resulta, nawawala ng lakas ang iyong muscles kapag protein deficient. Sa pag-aaral na ginawa sa mga lalaki at babaeng may edad, lumabas na humina ang muscles ng grupong mababa ang protein intake ayon sa Healthline. Pinatunayan ito ng iba pang pag-aaral na ang mataas na protein intake ay nagpapabagal ng paglala ng pagkawala ng muscles habang tumatanda. Okay, show off those muscles.
Number 7. Madaling mabalian ng buto. Kulang sa protina equals mahinang buto equals prone sa fractures. Sa isang pag-aaral na ginawa sa postmenopausal women, lumabas na mababa ang panganib ng hip fracture ng mga babaeng mataas ang protein intake. Napatunayan na ang sapat na protina ay nagpapanatili ng lakas at density ng buto. Ang kulang naman ay naiuugnay sa mababang bone mineral density at mataas na panganib ng pagkabali ng buto. Ouch! Number 8. Mabagal ang pagtaas. Lalo na sa mga bata. Ang kakulangan sa protina ay masama lalo na sa mga batang nagde-develop ang katawan dahil mas kailangan nila ang steady supply ng protina habang lumalaki. May observational studies na nagpakita ng malakas na association sa pagitan ng mababang protein intake at impaired growth. Kaya siguruhing sapat ang protinang kinokonsume ng mga bata upang di maudlot ang pagtaas. Wow, di ka na ma-reach! Number 9. Maaring magkaroon ng fatty liver. Hindi malinaw kung bakit nangyayari ito sa mga taong protein deficient, pero may mga pag-aaral na nagsasuggest na ang impaired synthesis ng fat-transporting proteins na ang tawag ay lipoproteins ay nag-aambag sa ganitong kondisyon. Ang fatty liver ay karaniwang nararanasan ng mga taong mabigat ang timbang at malakas uminom ng alcohol. Kapag lumala ang fatty liver, maaaring mapunta ito sa liver failure. So, love your liver. Number 10. Walang gana sa sex. Kailangan ng katawan ang protina upang magkaroon ng sexual appetite. Ayon sa mga researcher ng Massachusetts Medical School, ang mga taong hindi sapat ang protina sa katawan ay nagkakaroon ng sexual problems. Ang mababang konsumo ng protina ay napag-alamang nagpapataas ng hormone-binding globulin sa mga lalaking may edad. Ang hormone-binding globulin ay dumidikit sa testosterone kaya hindi nagagamit ng katawan. Ayon naman kay Dr. Tina M. St. John, dating medical officer sa Centers for Disease Control and Prevention, ang protein deficiency ay maaaring maging dahilan ng kawalan ng gana sa sex o kawalan ng fertility sa mga babae. Ladies and gentlemen, listen! Kailangan bang kumain ng protein-rich food? Wait lang! May limit din syempre. Depende rin sa edad yan. Narito ang dapat i-consume bawat araw ayon sa WebMD. Mga baby, 10 grams. School-age kids, 19 to 34 grams. Teenage boys, 52 grams. Teenage girls, 56 grams. Adult women, 46 grams. Buntis o nagbe-breastfeed, 71 grams. Adult men, 56 grams. Ano-anong pagkain ang mayaman sa protina? Napakarami, pero narito ang top 10 na kailangan ng katawan. Isda, tulad ng sardine, tuna, tilapia, at salmon. Seafood, tahong, tulya at hipon. Chicken breast, walang balat. Karne, yung halos walang taba. Gatas, low-fat o skim. Yogurt, yung low-fat at sugar-free. Keso, low-fat o fat-free. Itlog, lalo na ang egg whites. Baboy, walang taba. Beans tulad ng soybeans at black beans. Paano malalaman kung gaano karaming protein-rich food ang dapat kainin? Sample. Ang isang tasa o 243 gram na serving ng puti ng itlog ay may 27 grams na protina. Ang isang fillet o 87 gram na piraso ng tilapia ay may 23 grams na protina. Ang 4 gram na inihaw na karne ay may 33 grams ng protina, habang ang isang tasa ng lutong lentils ay may 18 grams na protina. So, there. Conscious ka ba sa protinang pumapasok sa iyong katawan? Bakit? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe. So clever you.